Makichismis na naman tayo. Siguro mga isang linggo lang nang i-upload ko yung dalawang Pinay na nag-TNT dito sa South Korea. Ay eto nga at nahuli na sila. Isipin mo, napakalayo ng narating na nila. Nakarating na sila ng Busan, sa Busan sila nahuli. Nahuli lang sila kahapon, Biyernes. At yan nga ang mahirap diyan, sigurado deport na yan, papauwi na ng Pilipinas yung dalawang yan, at magkasama pa yung dalawang Pinay na yun. Yan ang mahirap. At bakit nahuli agad yung dalawang TNT na yan na caregiver dito sa South Korea na tumakas sa amo, samantalang napakaraming TNT dito sa South Korea, no? Yung iba dito inaabot pa ng 20 years, 50 years, 15 years na nagti-TNT dito sa South Korea, hindi naman mga nahuhuli. Siguro iba yung patakaran pagdating sa caregiver, kasi una pa lang yan, unang 100 na caregiver dito sa South Korea, siyempre obserbahan yan. At pag hinayaan nila, para sa akin lang, pag hinayaan nila na ganyan yan, na hindi nila huhulihin yung caregiver na nag-TNT na dalawa na yun, kung hindi nila huhulihin talaga, ang mangyayari niyan, pati yung mga susunod dyan na kunyari kukuha pa sa Pilipinas, palagi nating next year, baka kukuha pa ulit, ang mangyayari dyan, hindi sila matatakot. Okay lang naman pala mag-TNT, hindi naman pala hinuhuli. Di siyempre gagawin na yan ng iba, pamamarisa na yan. Kaya siguro ang ginawa ng gobyerno ng South Korea ay punersang hulihin. Pero sa totoo lang, sa dami ng TNT dito sa South Korea, bakit hindi hinuhuli? Karamihan dyan mga factory worker, di ba? Ang alam ko na nahuhuli lang dyan ay pag yung naging pasaway na sa amo, kunyari isusumbong na ng amo, yun, isusumbong na sa pulis, di huhulihin na. O kaya naman naggala-gala yung TNT at kunyari nahuli na jaywalking. Siyempre pag nahuli ka ng pulis na jaywalking, kukuhanin yung ID mo. Ngayon, kung wala kang maipakita na alien card o ID dito, siyempre ibig sabihin nun TNT ka. Ayun, doon lang nahuhuli. Pero iba dyan talagang kumbaga yung tinatawag nila dito na crackdown. Minsan makikita mo yan sa mga subway, nandyan mga pulis. Pag sinabing nagdeklara ng crackdown dito sa South Korea, yung mga TNT dyan, sigurado ingat-ingat na yung mga yan. At hindi masyadong nagagala yung mga yan, lalo na sa mga bayan-bayan. At yung mga TNT dito sa South Korea na nasa mga manufacturing o kaya man ay nasa farmers, nasa construction, kumbaga napapakinabangan na nila yan. At hindi ko alam kung bakit sa dinami-dami ng TNT dito sa South Korea wala naman halos nahuhuli. Siguro malaki na talagang pakinabang ng mga TNT ng iba dito, pero lang sa yung dalawa na yun na caregiver na nag-TNT, malaki na ang pakinabang. Kaya siguro hindi na siguro pinipwersang hulihin ng mga pulis, At yung sa caregiver na yan na dalawang Pinay na nahuli ngayon, kahapon, na yan, tapos na ang karir dito sa South Korea. At sigurado hindi na makakabalik yan dito. Kahit mag-tourist o mag-apply ng panibagong trabaho, ayun, tapos ang karir. At nasirang pangarap dahil lang sa paniniwala sa ibang tao. Tungkol nga ito sa caregiver na kinukuha ng gobyerno ng South Korea sa Pilipinas, at maraming ang bansa na ang kumbaga sinasabi nila na bakit daw sa Pilipinas lang kumukuha ng caregiver samantalang pwede rin naman sa bansa nila, katulad ng mga Nepal, mga ganyan, Indonesia, Vietnam, Thailand. At ang sinasabi nga nila ay bakit sa Pilipinas lang daw kumukuha ng caregiver. Hindi natin masabi kung ano nga ba yung dahilan, pero ganyan katindi yung tiwala na binibigay ng gobyerno ng South Korea sa Pilipinas sa mga Pinoy, kasi alam na nila ang mga ugali ng mga Pinoy. Ka-jacket na ako ngayon kasi medyo lumalamig na ang klima dito sa South Korea, at makikita nyo doon, ayan, yung ibang dahon parang nagkukulay dilaw na. Siyempre may mga dahilan yan, kaya sa Pilipinas unang kumuha ng 100 caregiver, may dahilan talaga yan. Unang-una dyan, ang nakikita kong dahilan dyan, siyempre tayong mga Pinoy,
simula pagka kinder hanggang sa college, simula kinder, pinag-aaralan, kasama na sa pinag-aaralan natin English. Kaya siguro isa yun sa dahilan na kumbaga yung caregiver na Pinay, kung kukuhanin nila, yung anak nila na sanggol na Koreano, kahit papano, matuturuan ng English. Yun yung isang dahilan kaya sa Pilipinas sila kumukuha ng caregiver. At isa pa, kung sa sweldo ang pag-uusapan, kung kalahi nila na Koreans ang kukuhanin nilang caregiver para sa mga anak nila, mag-aalaga, mas malaki ang bayad. Mas makakatipid sila kung Pinay caregiver ang kukuhanin nila dahil medyo mababa ang sweldo kaysa sa mga Korean. Ang Koreano dito dumadayo pa ng ibang bansa para lang mag-aral ng English. Katulad sa Pilipinas, ang daming mga Koreano na pumupunta sa Pilipinas para mag-aral ng English. Dahil dito nga mahal yata ang bayad kung mag-aaral ka ng English. Saka yung mga Koreano dito, sa lalong-lalo na dun sa company namin, halos lahat sila nakakapagsalita na ng English. Kaya parang importante sa kanila yung kumbaga magaling kang mag-English. Dito sa kanila parang mas madaling makahanap ng trabaho kapag yung marunong mag-English. Kukuha pa ba next year ng caregiver galing sa Pilipinas ang gobyerno ng South Korea? Sa ngayon hindi pa malaman yan kung anong nangyayari dyan kasi hindi naman lahat ng kumbaga kung maganda yung kahihinatnan nung 98 na natitira na caregiver dito kasi nga yung dalawa tumakbo na lumaya sa amo. Hindi naman kasi lahat ng mga Koreano dito ay kayang kumuha ng caregiver kung mag-aalaga sa anak nila. Kasi ang alam ko diyan yung talagang may kaya lang yung nakakakuha dito ng kumbaga kung parehong may trabaho, siyempre kailangan nilang kumuha ng taga-alaga ng anak nila. Saka ang Koreans dito katulad dun sa company namin, karamihan na Koreano sa amin 30 plus na sila nag-aasawa, minsan mga 34, 35, mga 36 ganyan. Hindi sila nag-aasawa ng mga 20 pa lang ang edad. Malaking responsibilidad yung papasanin nila kung sila ay mag-aasawa. Kaya kung sila man ay mag-decide na mag-asawa, talagang sigurado na maganda yung kahihinatnan, yung magiging kinabukasan ng anak nila. Mahal ang pagpapakasal dito at talagang kailangan mong pag-ipunan bago ka mag-asawa. Hindi katulad sa atin na kahit anong oras ay pwede kang mag-asawa. Kahit 18, 16, pwede kang magkaanak. May mga paanakan na libre, walang problema. Kahit nga yung mga walang trabaho sa atin nakakapag-asawa, dito hindi pwede. Kababayan natin sa Pilipinas na gusto mag-apply ng caregiver dito, hintay-hintay na lang kayo. Pero wala pang kasiguruduhan yan kung kukuha pa ulit sila next year ng caregiver.